Yun. The food that shapes your life. I repeat, the food that shapes your life. Simulan ko muna sa isang kwento. Tiniyak ko talaga na hindi ko kunin ko sa asahan kundi hindi naman natin kilala to, hindi naman tayo naka-live na napapanood nila. But ang sinasabi ko ay about one of my followers in my page, no? May isang nag-PM sa akin. Kasi maraming nag-PM sa akin eh. Mga nagtatanong, sisig ng advice, tatanong about grace. So may isang nag-PM sa akin. Ang sabi niya, nagagandahan ako sa mga teachings niyo. Parang ang layo doon sa tinuturo sa amin sa church. Sabi niya kasi nasa discipleship kami, nire-require kami ng pastor namin na magbibigay kami ng tithes ng time namin kay Lord. So mayroon tayo 24 hours, dapat 2 hours and 40 minutes a day, ibibigay kay Lord. Sabi niya, nagtatrabaho ako, so most of the time, hindi ko na gagampanan yung ibibigay ko yung 2 hours and 40 minutes sa prayer kay God. Kasi bless nilang bago matulog, mag-pray mo na ng magbabayad ng tithes. Alam mo yan, yung 2 hours kailangan kompleto yun. Kailangan sobra pa, hindi pwede kulang. Sabi niya, sa time ko sa trabaho, kasi busy rin sa trabaho, hindi ko nagagawa na ibigay yung 2 hours and 40 minutes a day. Kaya ang dami kong utang, sabi niya. Sabi daw kasi ng pastor, pag hindi mo nagawa yun, may utang ka. So bayaran mo yun the other day. Kailangan yung utang mo ng time sa prayer day, bayaran mo ng other day. So hanggang naipon, dumami yung utang niya kay Lord. Imagine mo, dumami yung utang. Gigising daw na maaga para magbayad ng utang. So meaning, ang taong ito, nabaon sa utang. Hindi sa pera, kundi sa oras niya daw kay God. Kasi inubligahan sila. Kaya sabi niya, instead po na ma-enjoy namin si God, napagod kami ng mga kasama kong disciple. Ang mahirap pa, sabi niya, yung pastor nag-disciple sa amin nasa ibang bansa. Disciple lang kami online. Tapos sabi niya, tama po ba na magpapaalam muna ako sa kanya kasi actually ginawa ko na rin, sabi niya na magpaalam muna, uuwi ng probinsya at may trabaho din akong asikasuhin doon at yung asawa ko pupuntahan ko. Sabi daw ng pastor nila, pag umuwi ka ng probinsya, sayang yung discipleship na ginagawa ko sa iyo. Sabi niya, unahin mo pa yung business mo kaysa kay Lord. Unahin mo ba yan kaysa kay Lord? Si Lord nakausap mo dito. Pag ang isang bagay ginawa mo kay Lord, sabi niya, hindi ka naman pababayaan ng Lord. Kaya unahin mo siya, hindi yung pamilya o business. Okay, ito'y base lang sa tinunod ko sa akin, no? Pero hindi ko alam bakit yung mga ganoong mga kaisipan ng mga nagtuturo. So sabi niya, tama po ba na sasacrifice ko yung trabaho o business ko at yung family ko dahil lang sa pag-disciple sa amin? Siyempre, maging maingat tayo sa mga pagbibigay ng advice ko dito dyan. Ang sabi ko lang sa kanya, ito. Ang alam ko si Lord, hindi siya yung tipong uobligahan ka to the point na may stress ka. Na napipresyo ka na, ayaw ni God yun. Pag gusto ni God sa atin, na-enjoy natin siya, na-enjoy yung Christian life mo. Di ba sabi ng Matthew 11:28, come unto me all who are heavy laden, and I will give you rest. Paano sabi ko kung hindi ka na nag-enjoy? So there's something wrong. Yun nga po sabi niya, kaya narinig ko po yung turo ninyo, na-enlighten ako. So narinig niya about grace yung mga posts natin, yung mga videos natin. Sabi niya, ano kung dapat kong gawin ngayon? Sabi ko, nasa sa'yo pa rin ang desisyon. Pero ang advice ko lang, makinig ka lagi ng mensahe ng biyaya. O sige po, anyway, nakafollow naman ako. Eh yun, yung mga videos natin pinapanood, actually nagko-comment din siya doon, yung mga comments din siya. Tapos na si-share sa wall. Tapos nung nag-report sa akin, yung feedback ito, sabi niya, nagpaalam na muna po ako sa pastor namin. Umuwi muna ako. Pero sabi niya, sobrang napakaganda, napakaligaya ng puso ko ngayon. Very restful. Na walang pressure, walang obligasyon. Naintindihan ko ngayon ang grace ni God, sabi niya. So ngayon na-enjoy ko na ang Panginoon sa buhay ko. Higit kaysa dating ginagawa namin na puro obligasyon.
Well, praise God. Naniniwala ba kayo maraming ganyan sa loob ng church na nag-struggle sila dahil sa rules, instructions, or obligations ng mga pastors o ng church mismo? Pero hindi naman si God ang nagbigay. Madalas ang nag-set ng mga standards and rules ang tao, hindi ang Diyos. Ito to, related sa topic natin, mahalaga kung sino ang nag-feed sa atin, kung ano ang pinifeed at paano tayo pinifeed. Okay? Kumbaga, mahalaga kung sino yung papakain, ano yung pinapakain, paano tayo pinapakain. Mahalaga yan. Kasi kung sa physical, mahalaga yung kinakain natin, siya yung nag-shape sa katawan natin, ganoon sa spiritual. Kaya yung pagkain na tinitake natin, siya yung nag-shape sa buhay natin. Kung paano ka na-feed, shape niya yung buhay mo. Mahalaga to. At dadalhin ko kayo sa umagang ito sa likod ng Diyos in the Old Testament na ang likod ng Diyos na ito ay very anointed in a way na talagang pag nagsalita siya, very powerful, yung authority na nandun, nag-activate ng miracles, and one day na hinamon siya ng mga propeta ng isang leader, yung mga prophets, yung mga false prophets na bibigyan ng advice sa hari. Hinamon siya, nagkaroon ng challenge sa kanila. Pag sino mang makapagbaba ng apoy mula sa langit at tupugin yung handog, yung sabihin ito ang Diyos niya. At pag ang apoy galing ay mula sa langit, tinupog yung handog, na napatunayan totoo ang Diyos, yung mga propeta ng bulaan na Diyos o maling Diyos, ipapatay. In short, tinigni ng lingkod ng Diyos yung challenge. Sige, gawin natin. So, naghandog sila, naglagay sila ng handog, kahoy, naghandog, naglagay ng handog. Okay? Naglagay ng handog, tapos yung mga kahoy, of course. Tapos, ang una yung mga propeta, actually, propeta ni Baal yun. Propeta ni Baal, ibig sabihin ni Baal, false God. So, naglagay sila ng handog, nagpray sila, walang bumabang apoy mula sa langit. Wala, hindi nagalaw yung handog. Pero itong lingkod ng Diyos, sinabi lang niya, bumaba ang apoy. Bumaba yung apoy, tinupong niya yung handog. Bus. At dahil doon, natakot yung mga propeta ni Baal. At dahil doon, ang sabi ni Elijah, patayin silang lahat. There were 450 prophets. Patayin silang lahat. So yun ang nangyari. Pinatay lahat ng mga prophets ni Baal. Ngayon, edi successful, no? Yung nangyari through Elijah. Siyempre, sigado bumano. But then, nang nabalitaan ng hari ang ginawa ni Elijah, sinabi niya sa asawa niya, ang pangalan ng asawa niya, Jezebel. Nang marinig ng asawa niya, yung ginawa ni Elijah na pinapatay yung mga prophets, galit na galit siya. Galit na galit yung si Jezebel at nagbigay ng threat ngayon kay Elijah. Para maintindihan natin, let's see 1 Kings chapter 19, beginning verse 1. Look at this. In New International Version, now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with a sword. Verse 2. Verse 2. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me. Look at the word gods. It is small g. Hindi yan tumutukoy sa Almighty God, no? Ito yung God of this world. Ito yung mga false gods, okay? And the plural form. May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow, I do not make your life like that of one of them. Ibig sabihin, tutulad ka sa mga propeta. Bukas na bukas, sabi niya, mamamatay ka. And look at verse 3. And Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Verse 4. While he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it and prayed that he might die. Look at his prayer. He prayed that he might die. At sabi dito, sabi ng prayer niya, I have had enough, Lord. He said, take my life. I am no better than my ancestors. What happened to Elijah? Alam mo, pag pinag-aralan mo ito, na-depress si Elijah, literally, na-depress. Na-stress, na-depress. Question, paano nangyari yun? Mighty man of God,
Through His prayer, bumaba yung apoy mula sa langit, tinupok yung mga handog. At hindi lang yun. Through His prayer, bumaba yung apoy. I don't know, yung rain, yung ulan. Umulan, na malakas, matagal na pa yung ulan. Ganun ka-powerful si Elijah, ganun ka-anointed. Pero paano nangyari? Bigla siya na-depress. Lord, kunin mo na ang buhay ko. Gusto ko na mamatay, Lord. Sawa na ako, Lord. Ayoko na mabuhay. Yung mga tao ganun. Okay? Pero ang tanong, bakit nangyari yun? Bakit? Ano ba? Sinaktan ba si Elijah? Sinaktan ba physically? Hindi. Right? Bakit nangyari na na-stress o na-depress siya? May narinig siya. Am I right? May narinig. Kaya nga yung number one na question dito is, who is feeding you? Sa Tagalog, sino ang nagpapakain sa'yo? Who is feeding you? I want to show it. Who is feeding you? That is our first question. Let's wait. Tingnan natin. Medyo okay, so let's just meditate it. Narinig lang ni Elijah na sinabi ni Jezebel, babae lang yun ha, hindi mismo si Ahab na hari. Ang asawa niya, babae lang. Ang daming miracles na ginawa si Elijah, pero dahil lang sa isang babae, na-depress siya. In-entertain niya kasi yung narinig niya. Okay? May malaking kinalaman sa mga nangyari sa buhay natin kung ano yung narinig natin. Kung ano yung nag-feed sa'yo. Kaya nga tanong ko, sino ang nag-feed sa'yo? Who is feeding you? Okay? Marami ngayon, alam natin ha, mga kabataan, magugulat ka na lang. Mga tumatalo sa building, may mga, so sorry to say this, mga nagsusuicide, mga nag-depress. Bakit? Because of social media. Ang nag-feed madalas sa yung social media. Okay lang sana kung puro mga good news ang nababasa natin. Pero mostly sa nakapost sa social media, sa Facebook, sa TikTok, puro bad news. Puro nakakatakot, puro nakakainis. Kahit mag-post ka ng good news, may mga bashes pa dyan, bad news pa rin ang sasabihin. Kahit gandahan mo na yung post mo, may mga bad news na sisingit. Kapag inayaan mo ang TikTok, ang Facebook, Instagram, kung ano pa mga social media na mag-feed sa'yo, mga delikado. Kaya hindi po pwede na tayo ng mga ng Diyos, umasa lang tayo sa napapanood natin sa social media. Tingnan natin kung sino yung nag-feed sa atin. So, na-feed siya ng babae, si Jezebel. Tinamot siya. Because of what he heard from Jezebel, nagkaroon siya ngayon, na-destroy siya ngayon to the point na na-depress. Lord, gusto ko na mamatay. Look at that. Di ba? So, hindi mabuti para kay Elijah. Tingnan natin itong isang punchline natin. Let's show it. Are you ready? Okay, Elijah? Who feeds you today will shape how you walk tomorrow. I repeat, who feeds you today will shape how you walk tomorrow. Kung sino ang nag-feed sa'yo ngayon, isi-shape niya kung paano ka lalakad bukas. Am I right? Am I right? So, kung ano yung na-feed sa'yo, yun ang mag-shape sa buhay mo. Paano ka mag-grow sa Lord, o paano ka manatiling mature, depende yan sa nag-feed sa'yo. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, yung illustration natin, ang tagal na sa loob ng church, nasa discipleship, worker siya. Pero dumating sa point, discouraged. Dumating sa point, down, give up. Bakit nangyari yun? Mali ang feeding sa kanya. So sorry, kahit lingkod ng Diyos, mali yung na-feed sa kanya. Kasi maling tao nag-feed. Kaya nga, napakahalaga din eh. Hindi lahat ng mga nababasa natin ay good news, sabi ko sa'yo, di ba? Hindi lahat ng preaching ay kailangan natin. Parang pagkain yan eh. Hindi lahat ng pagkain kailangan ipasok sa katawan. Hindi. Pipili ka rin ng kailangan ng katawan mo. Hindi lahat ng pagkain kainin mo dahil lalo sa buffet libre naman. Iba-ibang putahe. Sige, kain tayo. Kainin mo lang, tingin mo lahat. Sayang yung binayad natin eh. Hindi mo naman kailangan. Kahit 2-3 lang na klase ng pagkain doon yung kakainin mo, kung yun ang kailangan ng katawan mo, dudo eh. Kasi pag hindi kailangan ng katawan, makaka-affect ito sa'yo. Amen? So,
Mahalaga sa atin yun. Kaya nga, ito, tanong ko sa inyo, sino ang nag-feed? Tingnan mo, ang preach na napakinggan mo, ang nag-feed ba ay minister of the gospel? O pastor preacher, hindi ko sinisirahin mo preacher, pero yung kanyang mensahe ay mixture. Obligation, rules, condemnation. So, hindi ka mag-grow. Right? Kasi, kung ang tao na pipit sa'yo ay maling tao, magiging mali ang kaisipan mo. Kaya ingat din tayo, even sa mga nakakasama natin. Sabihin mo sa katabi mo, ingat-ingat din. Hindi lahat ng mga kasamahan ay magbibigay ng magandang influence sa atin. I tell you, hindi lahat. Kung pwede magandang company sana, piliin mo yung grupo o company na magtutulong sa'yo na mag-grow ka, mag-mature. Yung lalalim ka sa Lord. Lalalim yung commitment mo sa Lord. Hindi yung nag-mature ka tapos sumali ka sa isang grupo, abay pababa ng pababa, naging mature ka na. Para pumalik ka sa dati, hindi ganun. Maling grupo yun. Samahan mo yung grupo na hahatagin ka pataas. Encourage ka niya. Mas tutulungan ka niya lumago sa ating Panginoon. Tama ba ang grupo na sinasamahan mo? Kaya nga sa care group, no, dapat yung care group natin, sinasabi ko yung mga care group leaders, i-fit natin ang tama yung ating mga members. Alam mo yung mensahe ng care group, ito mensahe nyo. Sabi ko, okay, mag-invento ng ibang messages aside from the message that you received last Sunday. Kami kasi sa Team JC from ako, before our meeting, care group kami. So kung ano yung pinag-usapan nito, ibababa namin doon sa care group. At kung ano yung napag-usapan doon, ibababa nila sa inyo sa care group. Ayaw natin kasi mahaluan tayo ng ibang mensahe na mali. Kaya sabi mo, isa yung pinagbulan, pure grace tayo, tapos bandang baba, iba na. Hindi na pure grace. Nag-iiba na yung message. Hindi na good news. Hindi ba? Bad news na. Or mixture. So gusto natin ang buong theory ay solid. Pure grace tayo. Walang halong bad news. Amen? Wala nag-create ng discouragement. Amen? Wala nag-input ng virus sa kaisipan ng bawat member. Kapag mali yung taong nag-feed sa'yo, delikado. Okay? Kaya maghanap ka ng tamang grupo na tutulungan ka na lumago sa Panginoon. And I believe sa care group natin, tama yung care group na pinili ninyo. Amen, church? Pero, okay, let me clarify. Kung ang mismong mga leader natin dito, iba na yung tinuturo sa inyo, paalam nyo sa akin. Okay? Especially kung nag-create na tayo ng ibang teachings. Hindi naman natin hindi naman nag-create yung mga members, pero nag-iingat tayo kasi mahalaga kung sino yung nag-feed sa atin. Mahalaga to. I remember Galatian Church, Galatian Church, they started in grace, okay? When Paul preached the gospel to the Galatian, tinanggap nila yung pure grace. Ang pure grace is walang halong works. Talagang grace lang ng Lord. Salvation natin is by grace na walang halong works, okay? Hindi naman natin pwedeng i-please Lord sa mga gawa natin. Of course, maganda yung may magandang gawa, pero hindi siya napiplease dahil doon. Napiplease si God sa pananampalataya mo sa Kanya, sa Kanya tinapos na gawa. Ang tawag doon, biyaya. Kaya nga, without faith, it is impossible to please God. Yung good works mo, bunga na lang yan ng faith na na-please mo na si God. Hindi ka gagawa para ma-please si God. Gumagawa ka kasi na-please mo na si God through your faith. Can you say amen? So, without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11 verse 6. Now, with your faith, gagawa ka. Now, napiplease si God dahil sa faith mo na nagbunga ng mabuting gawa. Ang Galatian Church, nagsimula sa grace by faith. What happened to them? Nang umalis si Paul, nakulong si Paul, iba na ang nag-feed sa kanila. Ito, delikado. May dumating na ibang mga preachers. Sino sila? Mga Judaizers. May dala silang religion. Ano religion? Judaism. Ano ibig sabihin ito? Ini-input nila sa church, Galatian church na to, just like us, ha? Ito yung nakakilala na kay Jesus, new creation. Ini-input nila ngayon yung law. Tama, sige, tinanggap niyo yung grace, pero kailangan mo ng law. Katulad ng maraming teachings ngayon. Nasa grace na tayo. Salvation is by grace. Pero sasabihin ng iba, no, salvation is not just by grace. You have to work out your salvation. Di mali naman yung interpretation sa work mo. Work out, not work for. Work out is you have to manifest. You don't need to work for your salvation. Pero sinasabi na ibang preachers, no, kasi pag puro tayo grace, wala yung law, yung balance. Kaya gawin natin balance. Kailangan may grace, may law. Para balance. Ganoon din naman sa dati. Pero alam nyo, sa pure grace, we are under the new covenant of grace, under pure grace. Sa pure grace, walang law.
plus grace. Sa pure grace, grace lang talaga. Amen? Amen. What about the law of Christ, the commandments under the New Covenant? They are not law, moral law given to the Israelites to Moses. They are instructions from the Lord. Ibig sabihin, hindi yung obligasyon. Instruction na gawin mo na makakatulong sa iyo. Kasi yung law of Moses, obligation yun. Pag hindi mo ginawa, may kaakibat na parusa. Pero yung instruction under grace, wala. Nakakabuti sa iyo. Kaya yung law of Christ na tinatawag, ang binanggit lang naman, yung law of love and law of spirit. Definitely, pag may love ka, o ano man ang hinihingi ng kautusan, kaya mong gawin. Amen. Kasi nakasummarize lang naman sa dalawa yung 10 commandments na binigay ni Moses. Ano yun? Love God and love people. Tama? Kaya kung may love ka, the law of love, magmamanifest na yung love mo kay God, at saka yung love sa tao. And of course, sabi ni John, we love because He first loved us. So yung love na magmamanifest, galing din kay Lord. So yun lang, dumadaan yun. Are you listening? Kasi sabi ng law of love and law of spirit, same. Law of spirit, pag ginayaan mo ang spirit na siya magmamanifest sa'yo, siya ang kikilo sa'yo, saan nadadala ng spirit? Ang sabi ng Galatians chapter 5, verse 18, and the fruit of the spirit is love. Tama? Patience, kindness, long-suffering, peace, joy, meekness. Di ba? So, pag nasa iyo ang spirit under the new covenant of grace, madali na lang i-manifest yung sinasabing commandments sa ating mga buhay. Pero hindi yung obligasyon. Kusa lang yun na magmamanifest sa ating mga buhay. Ang lahat na yan pinagmulan, si Jesus Christ na nasa atin. Tama? Tama. So wala tayong obligasyon under pure grace. Pero itong Galatians church, let us read Galatians chapter 3, verse 1 to 3. Look what happened to them. Ang sabi ni Paul, galing si Paul sa kanila eh. Tignan mo ang sabi ni Paul, "O foolish Galatians." Sabihan ka ba namang foolish? Sa Tagalog, hangal. Hangal na taga-Galatia. Church ito Galatian church na yan. Pag sinabing church, group of believers. They are not unbelievers. They are believers. O foolish Galatians, who has bewitched you? Sa Tagalog, sino ang, ano yung witch sa Tagalog? Lang. Sino ang nangkulam sa inyo? That you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. Sino naggayuma sa inyo? Sino nagkulang sa inyo? Bakit nag-iba na yung mindset niyo? Bakit nag-iba na yung direction niyo? Sabi ni Paul, galing siya sa Galatian church, umalis lang siya, tapos ngayon iba na sila. Iba na yung ibang kumilos, ibang mag-isip, ibang salita. Sino nagkulang sa inyo? And look, verse 2. Look at verse 2. This only I want to learn from you. Look at this. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Kasi tinanggap nila yung Spirit not by the works of the law, but by the hearing of faith. Especially this Galatian church, it is a Gentile people. Hindi sila mga Jews. Ang law, the law was intended only to the Jews. It is to the Jews only. Hindi para sa Gentiles. Hindi intended sa atin yan. Itong mga Galatian church na ito, itong Galatian church, natanggap na nila yung Spirit. Look at the word Spirit is capital S. The Spirit, yung nananahan sa atin. Yung sinasabi kong law of love, law of Spirit. Yung Spirit na nasa atin ngayon, na minamanifest yung kanyang fruit. Tinanggap nila ito not by works of the law. Hindi dahil sa pagsunod sa law, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano yung sa church? So, wala naman sila sa law eh. And besides, Jesus already fulfilled all the requirements of the law. Kasi nga, sabi nga ni James, kahit gawin mo yung kabuuan ng law, pero nag-fail ka sa isa, hindi ka pa rin sumunod. Ganun katindi yung law. Kailangan i-observe mo kabuuan. Meron ba nakasunod? Meron ba? Ano nakasunod? Kung may nakasunod, di na mamamatay si Jesus sa cross. Kaya mabigat pa, dahil hindi ka nakasunod, may sumpa na kaagibat ang hindi pagsunod. According to Deuteronomy 28. Kaya nga sabi ng Bible, Galatians chapter 3, Christ has redeemed us from the curse of the law. From the curse of the law, ibig sabihin, mayroong curse ang law. So, si Jesus Christ, niredeem niya tayo from the curse of the law by being a curse for us when He was hung on the tree. Naging sumpa siya. Para yung sumpa na binigay ng kautusan mawawala sa atin. Kaya ang kautusan, instead na nagbibigay sa iyo ng blessing, dadali ka sa sumpa. Hindi ko sinasabi, hindi tayo anti-nominalism, anti-law. I'm not against the law. Pero ang purpose ng law, hindi para sundin mo ang kabuuan niya, dahil hindi mo kaya. Ang purpose ng law ay dalhin ka niya sa Savior.
dalhin ka niya sa dead end ng buhay mo, nasasabihin mo, I need a Savior. Katulad ng struggle ni Paul in Romans chapter 7. Sino ang magliligtas sa akin kahabag-habag ako? And thank God to Jesus Christ, sabi niya. So yun ang purpose ng law. Dalhin ka niya sa realization that you need a Savior. Hindi sa pilitin mo siyang sundin kasi hindi mo kaya. Lahat ng pinalayan ng law sa law, masabi ng Amen. Kaya yung pagkain na pinifit sa iyo, pag hinaluan ng law, talagang delikado. Okay? Sabi ko sa ibang mga nagpo-comment sa post ko, anti-law yata kayo, hindi nyo gusto yung law. Hindi, you are not anti-law. Besides, so in fact, through the leading of the Holy Spirit, we eventually by the grace of God, not because of the law of love and the law of the Spirit, we apply or we keep the law. We fulfill the requirements of the law, or eventually, hindi ko naman isa-isa natin gawin. Pero pag na-realize mo, oo nga no, hindi ko naman kailangan yung resto, pero bakit nagawa ko? Bakit? Nagawa ko sa dito, nagawa ko sa dito, hindi kailangan isa-isa. Bakit nagawa ko sa dito? Because of the law of love and the law of the Spirit na nasa iyo. Hindi na ikaw ang gumagawa, ang Holy Spirit na nasa iyo. At hindi lang yung love ng Lord na nasa iyo. Pag mahal mo ang Lord, hindi mo gagawin yung sinasabi niya sa kautusan. Hindi mo mamahalin ang kapwa mo, pag mahal mo ang Lord. Mamahalin mo, tama? So eventually, mapufulfill mo na yung kabunan mo. Na hindi mo kailangan memorize, hindi mo kailangan isa-isa. At pag sinunod mo, ulitin ko, pag nag-fill ka sa isa, mayroong parusa, nakaagibat. So, hindi tayo dinala ng Lord under the law. We are now under grace. Kaya nga ang question niya, did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Verse 3. Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh? You know, the word flesh is self-effort. Nagsimula ka sa Spirit. When you say Spirit, Spirit-led living. Nabubuhay ka sa guidance ng Holy Spirit, sa leading ng Holy Spirit. And yet, ngayon, sabi niya, you are now being made perfect by the flesh. Tinatrabaho mo na yung katuwiran mo, tinatrabaho mo na yung kaligtasan mo, tinatrabaho mo yung kapatawaran ng kasalanan sa loob ng church. Ganon ang gawain ng maraming mga Christians. Tinatrabaho nila lahat ng binigay na ng Lord na libre sa kanila. Binigay na ng Lord sa atin ng mga nabanggit ko, forgiveness of your sins, your righteousness, your salvation, even the blessings that we need in life. Binigay na ng Lord sa atin lahat, libre. Amen? Sino nagbayad? Si Jesus para sa atin, pero ikaw libre tinanggap mo. Hindi kailangan magpagod para makuha. Nasa iyo na yun eh. Lahat na tumanggap kay Jesus, say Amen. Kaya nga dinikla ng Bible, in Christ I am complete. Nasa iyo na. So ngayon, bakit sila bumabalik doon sa flesh? Kaya nga pag mali yung nagtuturo sa iyo, eventually ganyan mangyayari sa iyo. Para pa-please natin si God, mag-fasting tayo. Kailangan yung text ng ating oras. Bigyan natin. Sige, subukan yung gawin kung di magkakautang kayo kay Lord. At pag nagkautang ka kay Lord, magpapagkita ka pa yan sa church? Hindi, di ba? Magpapagkita ka kay Lord, kung sakali sabihin natin, mayroong ganong meeting. Hindi, may utang eh. Tatakasan mo. Wala ka ng gana sa gagawin mo para kay Lord. So, hindi ka na ng buhay. Hindi ka na ng buhay. So, pag mali yung tao nagpipil sa'yo, eventually gano'n ang mangyari. Kaya, piliin mo ang tamang taong magpipil sa'yo. Piliin mo ang bawat pinapakinggan mo. Kaysa Amen. Ako dati, bago ko inaral yung grace, ang dami kong mga pinapanood ng mga preachers, international preachers. Pero ngayon, isa, dalawa na. Wala na. Nakafocus ako kung sino lang tama. Kasi, pwede yung preacher. Ako dati, actually, pag may preach, tawag nga sa akin, revivalist eh. Pag tayo talaga, revival! We need revival! Hindi ako bababa sa pulpit hanggang hindi ko nakita yung mga tao pupunta sa harap, iiyak. Gusto ko talaga iiyak yan kay Lord. Ano naman siya dati. Pero para magawa mo yung kailangan, lagyan mo ng law, yung mga mabibigat na mga salita. Pag hindi ka nagbago para usahan ng Diyos! Kung naglalamig ka, kailangan maging mainit ka ngayon para lumabas ng church. Mga ganun din, mga ganun banatan. Pero wala, anong mangyari nun? Tinatakot mo lang yung kaisipan ng tao. Nagpuput ka ng guilt and condemnation sa puso nila. Nag-inject ka ng guilt and condemnation. Ano magiging effect? Yes, iiyak. Lalabis na harap. Iiyak kayo. Bukas, balik na lang sa dati. At nang naintindihan ko ang biyaya ng Diyos, just preach grace. Preach grace and grace and grace. Grace is Jesus. Amen? Just preach grace. When you preach grace, you preach Jesus. Because Jesus is the grace of God. Pag ang grace ang pinrich mo sa mga tao, the pure grace, and that is Jesus. Personified, mababago ang puso nila. Hindi dahil pinondem mo, naglagay ka ng bit sa puso, nagbigay mo. Babaguhin ng Diyos ang puso ng bawat isa. Kaya nga, maintindihan mo, at the back of this, si Lord ang nag-fit sa iyo sa mga mensahe na papakinggan mo. Can I have a good amen? Amen. So, yun ang mahalaga. Kung
Sino yung nag-feed sa atin? Isang sudyap pa, isang tingin pa sa katabi mo, sabi mo, sino ang nag-feed sa'yo? Kapit-bahay po. Ang mahirap yan, isang unbeliever pa nag-feed sa'yo. Si Jezebel, wala namang Diyos yun. Tinapon niya, Elijah, man of God. Imagine po, walang Diyos, atong man of God. Ang nag-feed, kapit-bahay. Mahirap na naman ang buhay tao, babagsak ang ekonomiya. Ay, anak na, ako, mahirap naman, mahirap naman tayo yung bansa natin. Naapektuhan ka dahil sa narinig mo. Tapos maya-maya, sumagot yung kapit-bahay na isa. Gaganda tayo yung ekonomiya ng bansa, uulag tayo uli, gagana ang pagkaranda. Oh, gagana pa rin, nabuhay natin na yun. So, ang nag-fifis ay nag-influence yung mga kapit-bahay mo. Naalala ko si Jesus, may left and right, no? Yung isa doon, ang feed niya, mali. Kung ikaw talaga yung, yung Savior, bumaba ka dyan, litas mo kami. Yung ganong feeding, didistract si Jesus. Di ba? So sa atin, isa nangyayari yun. Sino ang nag-feed sa atin? Piliin natin maigit. Huwag mong hayaan kung sino-sino ang mag-feed sa kaisipan mo. Si Jesus lang dapat ang mag-feed sa iyo. Through His Word. Can I have a good amen? Amen. Alright, so let us now proceed to 1 Kings chapter 19. Let's continue. Reading 1 Kings chapter 19, verse 5. Then he lay down, look at this. Si Elijah, he lay down under the bush and fell asleep. Ano yung prayer niya bago to? Lord, it's enough, Lord. Kunin mo na ako. Depressed. Then after that, he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. Wow. I like that. Then on verse 6, let's continue. Pero pag binabasa natin ito, tingnan yung maigi, yung mga binabanggit doon, no? Okay, verse 6. He looked around and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. Verse 7. The angel of the Lord came back second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. May mga inulit na salita, right? Ano inulit? Verse 5, the angel of the Lord. Tapos ano yung sinabi niya? Get up and eat. Okay, next question natin. Next question. How are you being fed? Paano ka pinakakain? How are you being fed? Kasi nga yung illustration mo kanina, may mga churches, pinifeed tayo sa pamamagitan ng condemnation, yung guilt, yung ipipressure ka na gawin ng isang bagay, you know, parang dati sinasabi natin, kung wala kang disciple, hindi kayo bless ng Lord. Tingnan mo yung mga ibang mga members natin, kaya binibless ng Lord may mga disciples. So kayo ng mga negosyante, kahit nasabi natin successful ka sa negosyo ninyo, pero kay God, wala pa rin kwenta yan kasi wala kang disciples. Wala kang business sa disciples. Kaya yung mga may disciples, sabi ko, maraming disciples. Di ba? Pero yung mga nasa ilalim naman, puro pressure ang ginagawa, obligasyon. Gawin ito, gawin mo kasi pinipressure sila nasa taas. Ganun ba? Ganun ba yung dapat sa loob ng church? Puno ng pressure. May mga nahabol ba tayo ng mga deadlines, mga reports natin? Wala naman eh. Di ba? Journey nga ito eh. Gusto ni God, ulitin ko, gusto ni God ma-enjoy natin yung buhay natin bilang mananampalataya. Kasi pag na-enjoy mo ang buhay mo bilang mananampalataya, hindi na kailangan obligahan. Ikaw na mismo, kusa mo nang gagawin ang isang bagay na alam mo mabuti para sa Lord. Am I right? Kasi kung nabubuhay sa obligasyon, kapag wala na nag-obliga sa'yo, wala na gagawin. Puro kailangan i-push. Pero kapag naintindihan mo nga, yung biyaya ng Lord sa buhay mo, yung love ng Lord sa'yo, yun na yung kusang kikilo sa buhay mo. Kaya habang ko na. So, paano pinid si Elijah? Ano sabi ng angel of the Lord? Ang simple lang, get up and eat. Tumayo ka. Kumain ka. Pagkatapos natulog ulit. Right? Pagkatapos, bumalik naman ng angel of the Lord, ano naman sabi niya? Get up and eat. Anong ibig sabihin sa atin yun? Get up and eat. Ibig sabihin, ibig sabihin? Tinagalog ninyo, bumangon ka at kumain. Ang ibig sabihin, enjoy mo yung pagkain, magpahinga ka. Kasi si Elijah napagod sa ministry. Ang daming ministry ginawa sa church. Sa Lord naman ko lang, Bishop, ginawa ko ito sa Lord eh. Ganun din ang ginawa ni Elijah. Pero bakit na-depressed? Kasi ministry si Elijah. Bakit na-depressed? Masyado niyang
nabsorb lahat ng trabaho. Parang siya na lang yun ang gumawa. At to the point na napagod siya, nakalimutan niya yung talagang identity niya. Kaya nga sabi ko, minsan naliligaw tayo sa ganoon. Yung attention natin kasi puro ministry. Hindi na masama ministry. Gusto ko lahat tayo may ministry. Pero kung ministry, dito lagi, inuobligan akong gawin to, inuobligan akong gawin to, at hindi mo na nakita yung identity mo, talagang darating sa point, mag-down ka. Talagang darating sa point, mag-discuss. Ganun lang, kwento ko kanina. Ang tagal naging disciple, sabi niya, napagod po kami. Ibig yung mga kasama ko, pagod na. Marami mo naging sa loob ng church na gano'n, nagsipag. Pero dumatingin tayo, wala na. Kasi, mali yung pag-feed sa kanila. Eh, yung angel of Lord, pahinga. Ano pagkain natin? Grace. Amen? Ano yung binubuo ng grace? Rest. So, gano'n lang tayo dito. Grace, rest. Rest. Just rest. Lagi sinasabi ng pastor, ng bishop, rest. Ano ibig sabihin ng rest? It is not a spirit of inactivity or passivity. Rest is spirit-led activity. Gagawa ka, hindi yung pinipressure ka ng obligasyon. Gagawa ka yung nililid ka ng Holy Spirit. That is rest. Nakapahinga ka within. Kahit ang daming ginagawa outside, within, punong-puno ka ng kapayapaan, kapahinga. Kapag gano'n ang mindset mo, hindi ka mag-discourage, hindi ka mag-depress. Am I right? Pero kung gumagawa ka, yung puso mo, yung kaloob mo pagod, ang daming gano'n eh. Ang daming gano'n, pagod sa loob. Kaya yung isang kausap mo, minsan may na-encounter nga ako actually, sa isang 7-Eleven, sa Pampanga, sa San Fernando, bumili ako ng something. Pagkatapos, pangalan ko naman Angel. Ano pangalan mo? Sabi niya, Angel po. Hindi na mo gano'n. Angel, alam mo, Jesus loves you. Alam mo, ginagawa niya yung yung kahera niya. Sabi niya, tumingin sa akin, hindi mo alam mo na ito, tumingin sa akin, alam niya, umiiyak. Sabi ko, ba't umiiyak ka? Sabi niya, na-touch ko kasi ako sa sinabi niya. Kaya sinabi ko lang, Jesus loves you. Bakit na-touch? Punong-puno na pala siya ng problema. Kasi after that, kinausap ko rin siya, nililipis siya sa prayer. Punong-puno ng puso niya ng problema, ang daming struggles. At nang narinig niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya at nalit siya sa prayer, naginhawaan siya. May mga kasama ko nun, sabi nga ng mga kasama ko, just like that. Bishop, nakapag-minister ka just like that, hindi ako yun, si Lord yun. Kasi alam niya yung din ng tao. Maraming mga tao kahit nakangiti outside, deep inside, puno ng struggle. Nabobombard sila ng mga problema sa business, sa kumpanya, problema sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, sa empleyado, kung saan problema. May mga iba pa, problema sa love life. Di ba? Problema kung ano susuot pag Sunday. Mababaw na problema lang yun. Anong kulay? Anong terno? Gano'n ka palang makeup ko? Ay, nako. Pag napagod ka, Lord, it's enough. That's enough for you. Di mo wala magpakapagod. Kaya sabi ko, ito ang reality, madami, masaya outside, pero deep inside pagod. Pero pag nasa grace ka, na-enjoy mo lahat ng bagay. I assure you, 100%. Pag nandito mo ang grace ng Lord, kahit ang daming problema, ang daming pagsubok, nag-i-enjoy ka pa rin sa buhay mo. Kasi alam mo nandiyan si Lord eh. Yes. Amen? Anong sabi ni David in Psalm 23, verse 1 and 2? The Lord is my shepherd, I shall not want. And look at verse 2. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Hindi ka nauban ng pastol na dadalhin niya ang kanyang tupa doon sa patay na damo at dadalhin niya doon sa dry land, yung walang tubig. Hindi, ang gusto ng pastol talagang makakain na masarap yung kanyang pinapastolan. Ang gusto niya is makainom siya ng maayos, makapagpahinga. Yan ang gusto ng pastol. Naranasan ko kasi magpastol ng bata ko. Kaya lang ng konti. Hindi ko yung pagmamayabag sa inyo kasi yung sasabihin si Pastor Mike, hindi na naranasan ko. Si Pastor Rin, hindi naman naranasan ako. Si Pastor, naranasan mo Pastor, sorry. Magpastor Kalabaw. Kalabaw. Hindi. Salabi ako sila ni Pastor Rin. Nung nagpapasalaw ng Kalabaw, tinitingnan mo yung other side pag bumababaw na yung busog na. Yung other side naman yung, ito para sa kinakain, hindi sa inumin. Pag malalim yung part ng tiyan niya, ibig sabihin, uhaw. Ito naman, ibig sabihin, gutom. Kaya dapat bago ka umalis sa pastulan, mababaw na yun. Tapos yung lalagyan ng tubig, mababaw na rin. So pag gano'n, pag parehong puno, ibig sabihin, wow, nag-enjoy yung pinapastulan mo. Ganyan ang isang pastol. Gusto niya nabubusog ang kanyang mga tupa. Ganyan din si Jesus sa atin. Gusto niya lagi tayo nabubusog. Ayaw niya na tayo nabubutom, ayaw na tayo nauuhaw. At gusto niya naka-rest tayo sa kanyang mayamang biyaya at provision sa ating mga buhay. Amen. Ganyan ang pastol.
Kaya nga nag-i-enjoy sila kapag naging tayo masaya. That I have come that you might have life and that you might have it more abundantly, sabi ng John 10 verse 10b. Nag-i-enjoy si God? Hindi nag-i-enjoy si God pag nakikita may problema. Do you think nag-i-enjoy si God dahil may problema sila? No! Hindi nag-i-enjoy si God kapag nakikita kanya malungkot. Bakit? Anak kanya eh. Kaya remember when Lazarus died, ang sabi ng Bible, the shortest verse in the Bible, Jesus wept. Jesus wept. Ganun lang. Umiyak siya. Bakit umiyak si Jesus? Di ba God siya? Bakit siya umiyak? Kasi nakita niya yung nasa paligid, umiiyak. Hindi siya emotional. Pero ayaw niya na nagiging tayo malungkot. Gusto niya ma-enjoy mo yung binigay na buhay. Sabi ng Tagalog, no? The thief cometh. Tagalog, thief cometh. Magnanakaw ay dumating para magnakaw, magwasak at pumatay. Pero narito ako, sabi niya, upang bigyan ngayon ng buhay, buhay na ganap at kasiya-siya. Tututukan natin. Buhay na kasiya-siya at sapat. Buhay na sagat at masaya. Okay. So, yung ganun ang gusto nito sa atin. Kayo ba, may mga anak kayo, nasa masaya na nakikita yung malungkot, mga anak nyo? For sure, right? Apektado ka rin. Hindi si God sa atin. Kaya na nag-struggle tayo, malungkot, nag-depress. Ayaw ng Lord yun, kaya nga nandiyan ang grace ng Lord para sa atin. Kaya nga kung napunta ka sa isang ministry na pinapressure ka, binubombard ka nila ng obligations, that is a wrong place for you. Ang tamang lugar para sa iyo, yung katulad ng ginawa ng angel of the Lord kay Elijah. Get up, magpahinga ka lang, kumain ka. Kasi pag lumakas ka, sigurado, pag malakas ka, bukas may gagawin ka na mas matindi kaysa ginawa ko dati. Pero pag nagdaan ka na, wala na. Kalabitin mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, gusto Lord, happy ka. That is true. O baka sabihin, binobola ko kayo, hindi binobola ko. Sige, balita rin natin, gusto Lord, saan ka? Is that good news? That's not good news. Amen? Ipaghahappy tayo. Laughter is a good medicine. Pag masaya ang tao, nag-create ng healing sa katawan. Yung mga sickness sa katawan natin, na nai-heal pag tayo masaya. Pero pag tayo malungkot, nag-create ng sickness. Balitan. Kaya hindi ka dapat malungkot. Right? Karamihan ng mga sakit ng tao galing sa stress. Stress. At siyempre, yung iba doon sa pagkain. Kaya napakalaga nito sa atin. Kaya sabihin muli sa atin mo, kaya hindi ka dapat na-stress. And God wants you to rest. Can I have a good amen? Palakpakan sa Jesus. That is the grace of God for us. Hallelujah. Now, balikan natin yung verse 5 kanina. I want you to see this one, no? Look at this. 1 King 19 verse. O yan. Lay down under the bush and fell asleep all at once an angel. Everyone say angel. In other translation, angel of the Lord. Usually angel of the Lord touched him and said, get up and eat. But that's on verse 7, okay? Verse 7. The angel of the Lord came back a second time. Look at this, the word angel of the Lord. Hindi ko alam kung aware kayo dito. Pero you know what? Kung hindi man lahat, but majority, pero sabi ng ibang mga Bible scholars, all angel of the Lord appeared in the Old Testament. Alam niyo ba? Yung angel of the Lord doon is what we call theophanies. Theophany, or theophany sa panahon natin. What theophany means? Theophany, theo from God. Pani, P-A-N-Y, appearance, the pre-appearance. So, God, pre-appearance. But means theophany is the pre-appearance of God. Ibig sabihin, nagpakita ang Diyos sa mga taong ito na hindi nagilala ng sa kalangkan. Kaya ang tawag din ng iba, Christophanies. Christophanies is word Christ, Christos. Christophanies is the pre-appearance of Christ. Ibig sabihin ito, noon pa man, nakikita na ng mga taong si Jesus. Kasi bumaba dito in a bodily form si Jesus eh. Hindi yung Father, si Jesus. So yung bumababa dito, nagipagpit sa tao, si Jesus yun, di na alam. Naalala ba niyo yung Sadrach, Meshach, and Abednego na ilagay sa fiery furnace? Ilan sila? Nang tinignan ng alipin. Hindi na isa. Ilan sila? Yung tatlong hinagay, silip niya. Sabi niya, yung tatlo naging apat. At yung isa, tingin ko, ay Diyos. That's an angel of the Lord. So yung tatlo naging apat, hindi sila nasunog, hindi nangamoy ng usok. Sinamahan sila ng angel of the Lord. Ang tanong, bisa ka nung ibig sabihin, ano ba yung angel of the Lord dito? Okay, let's check. Genesis chapter 22, verse 11 and 12. Noong panahon na si Abraham, i-offer niya ang kanyang anak kay God. Ito sabi niya, nagpapatay na niya ang kanyang anak, sabi ito. The angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. Sino ang tumawag from heaven?
The angel of the Lord. Everyone say angel of the Lord. Ang sabi ni Abraham, here I am. Verse 12. He said, do not reach out your hand against the boy. Kasi papatay na niya. And do not do anything to him. For now, I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from... Sino nagsasalita? Sino nagsasalita? Angel of the Lord. Anong sinabi niya? Hindi mo pinagkait. You have not withheld your son, your only son, from... Kanino niya hindi pinagkait? Sino bang humingi sa kanya na i-offer niya ang kanyang anak? Si God. Ibig sabihin, ang angel of the Lord na nagsasalita dito is the Christophanies na sinasabi ko, the pre-appearance of Jesus. Na sa panahon yun, si Jesus ang nagiging pag-usap kay Abraham. Can you say amen? Amen. In a bodily form, yung katawan talaga, nakikita talaga siya. Okay? So, yung angel of the Lord, so yung, look at the word, your only son from me. Look at the word me. Is it small letter, capital letter? Capital letter. Ibig sabihin, ang tinutukoy ay si God. Kaya ang nag-feed, okay, yung kanina kay Elijah, ang nag-feed sa kanya ay si Jesus. Amen? Pero pa isang example dyan, Judges. Marami yan, pero isa lang ilan lang bibigay ko. Judges chapter 2, 1 and 2. Now the angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim, and he said, I brought you up out of Egypt and led you into the land which I have sworn to your fathers. And I said, I will never break my covenant with you. Sino gumawa ng covenant sa atin? Who's God? Look at the word my. Is it capital letter, small letter? Capital letter. I will never break my covenant with you. Sino nagsalita doon? Ang sinabi nito, angel of the Lord. Pero, naiintindihan natin ngayon, yung angel of the Lord. Sino yung angel of the Lord? Si Jesus, si God. Siya pala mismo nagsabi dito, siya pala yung angel of the Lord, nakikita nila, pero hindi nila kilala, siya pala yung Jesus na parating. Ang mapalad ay si Abraham. Ang sabi ni Jesus in the book of John, I think it is in John chapter 6, verse 35, sabi niya, 6:35 or 8:35, sabi niya, Abraham saw my days and he was glad. Yun ang sinabi ni Jesus. Nakita ni Abraham yung panahon ko and he was glad. Bakit? Nakita ni Abraham kung sino si Jesus. Doon sa bundok ng Moriah, yung pag-offer sa kanya. Nakita niya si God. In the person of Jesus Christ. Can I have a good amen? Si Jesus, sa kanyang pagiging tao, nandun siya noon pa. Kaya nga sabi niya, before Abraham, I am, sabi niya. Bago po si Abraham, nandito na ako, sabi ni Jesus. And Abraham saw my days and he was glad. Kaya matindi yung faith ni Abraham, nakita na niya yung Panginoong Jesus na dumating na mamatay sa cross. Eh tayo ngayon, hindi pa parating si Jesus, dumating na siya. Kaya nga, ini-enjoy natin yung finished work of Jesus. Amen. Hindi na siya darating para mamatay. Dumating na siya para mamatay sa atin. Tapos na yun. At pangalawang pagbabalik ni Jesus, yun na yung tinatawag natin, second coming. Amen? Amen. Kaya hindi darating si Jesus para mamatay sa cross. Kaya kasi sabihin ko kayo, yung kasalanan mo, pinatawad na. Yeah. Bakit? Namatay na si Jesus sa cross bilang handog ng kapatawaran. Hindi na mamamatay muli para ihandog ang katawan sa iyong kapatawaran. Wala nang handog na iahahay para sa kapatawaran natin. Naihandog na. Tapos na yun. Isang offering lang. At yun ay final offering. And His name is Jesus Christ. Amen. Amen. Church. At sapat na yung ginawa ni Jesus para sa atin. Sapat na. Kaya wala tayong hinihintay pa na dapat gawin ng Lord para kompletuhin pa niya yung ginawa para sa atin. Kompleto na. Can I have a good amen? All we have to do now is enjoy and allow Jesus to feed us every day. Ipifeed ka ng Lord, ipifeed ka ng kanyang biyaya, get up and rest. Kaya pag wala ng rest sa'yo, delikado. Ito, alam mo tama ang feeling sa'yo. Kapag wala na yung rest, puro stress ka na lang, mali ang feeling. Mali na. Kailangan mo na ma-feed ng something. Para sa katawan natin. Pag ang katawan mo, dahil mong nararamdaman na hindi, tumaas na yung cholesterol, tumaas na triglyceride, tumaas ang sugar, tumaas yung uric acid, tumaas ang BP, tumaas yung waistline mo, tumaas na yung something wrong. Dahil tumaas, sasabihin na kagad ng doktor, bawasan niyo po ito, bawasan niyo. Huwag nakakain ito, huwag na. Kaya pagdating ng araw, hindi ko na kinakain, sorry. Hindi ko na kinakain. Ito na, masama. Kasi nag-iingat ka rin sa kung ano ipapasok mo sa katawan. Sasabihin ba, hindi, Bishop, nasa Grace tayo, kain mo lang, kain. Sige, pag-prilante yan, Jesus and Lord, kain lang. Hindi, wala namang masama kung hindi ko kakainin yan eh. Basta alam ko, tama lang kakainin ko. Kaysa kainin mo lahat, pinag-pray mo nga, okay, wala namang problema kung yun ang faith mo. Pero hindi ko kakainin kung hindi makakabuti sa akin.
Ganun din sa ating spiritual life. Kayo say amen. Tamang tao ang piliin mo, tamang mensahe. Alright? Mahalaga ba sa atin yan? Very much. Napakahalaga nito sa atin. Last. Nasa tayo? Let's continue. 1 Kings chapter 19, verse 8. Look at verse 8. She got up and ate and drank. Wow! Anong pinakain sa kanya? Yung bread from heaven. Ang bread from heaven natin ngayon is Jesus. Wow! Remember Israelites when they were in the wilderness? Ano pagkain ng mga Israelites sa wilderness? Mana and quail. Mana, quail, mana, quail. Hindi na na-appreciate si God. Puro lang kaming mana, wala nang bago, Lord. Hindi lang ma-appreciate si God, pero yun yung masarap at masustansya pagkain para sa kanila. Actually, yung mana, hindi siya ganun kasarapan, walang lasa, pero masustansya. Masustansya. Okay? And dahil doon, anong sabi ng Bible? For 40 years, yung mga Israelites nakapag-stay sila sa wilderness. For 40 years. And here, look at this. He got up and ate and drank, strengthened by that food. He traveled, how many days? 40 days. And 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. So, ibig sabihin, yung pinakain sa kanya ng angel of God, sustansya. Bakit? Kahit nakuha niya mag-travel ng 40 days and 40 nights. Dahil sa kinain niya, yun ang kailangan nating pagkain. Can I have a good day, man? Kaya pag kinakain ka ng biyaya ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, busog ka sa 1 buwan. Busog ka sa 2 buwan. Hindi ka gugutumin ng Lord kapag napifit ka lagi ng kanyang biyaya. Ramdam mo talaga spiritually, lagi kang busog, lagi kang fresh sa spiritual life mo. Amen, church? Pero kapag mixture, naku, alam na mixture. Uwi ka na may mabigat nararamdaman, instead na gumawa yung pakiramdam mo, iba-iba na yung mga na-fit sa isip mo. Kaya, parang Elijah, darating sa point, madidiscourage ka na lang. Pero pag biyaya ng Lord, wow, pure grace. Ito, 40 days, 40 nights. Kaya nga sabi ng Bible, the steadfast love of the Lord never ceases, but new every morning. Can you say amen? So pinifit tayo ng Lord ng kanyang pagmamahal, pinifit tayo ng kanyang biyaya, ng kanyang kabutihan. Ganun ang pinapakain ng Lord sa atin. At because of that, mapapanatili tayong malakas. Kahit anong problema, madadaig yun ng kalakasan binibigyan ng Lord sa bawat isa sa atin. Lahat ng pinalalakas ng Lord, say amen. Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah. Ito talaga si Lord. Ito talaga kapag si Lord ang nag-feed sa atin. Hallelujah. Pag-conclude na tayo. Nais ko lang basahin natin, alala yung prodigal son. Yung prodigal son, umalis sa piling ng daddy niya, kung saan-saan nagpunta, kasama yung mga kaibigan, na umasa lang, naging close na sa dahil may pera. Minus na lahat ng kayamanan, wala sa kayamanan, wala sa kaibigan. That is life in this world. Pag may pera, maraming kaibigan. Pag walang pera, walang kaibigan. Okay? Wala na. Wala nang kakaibiganin sa'yo. Buhay sa mundo yan. Pasasayahin ka ng mundo, gaangat ka niya, tapos bukas babagsak ka niya. Ganyan ang laro ng mundo. So, yung prodigal son, nagipaglaro sa mundo, naubos yung lahat ng kayamanan, naubos yung mga pera niya, even yung kanyang kalusugan, bumagsak, and dumating sa point, kumakain lang siya ng pagkain na kinakain ng mga baboy. At ito naisip niya. In Luke 15, 16 and 17, ito sabi niya dito, tumisa tayo. Yung prodigal son, nung wala na siya magawa, nagpastol na lang siya ng baboy, sabi ito, he would gladly have filled his stomach with the parts that the swine ate. Kung ano kinakain ng mga alagang hayop, kinakain na rin niya. And no one gave him anything. Tingnan mo yung buhay niya, kahabag-habag. Kaya maraming ganyan eh. Umalis sa piling ng daddy. The father here is a picture of the Father, our Heavenly Father. Pag umalis ka sa piling niya, gawin mo yung gusto mong gawin, kung ano-ano yung magpipil sa'yo, pipit ka ng mundo, pipit ka ng ibang tao. Actually, hindi naman sa mga anak ng Diyos na walang turn na backslider, okay? Kasi natin sa backslider, tumalikod, umalis na, hindi ganun eh. Sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Hindi mo kaya talikuran si God. And no one can snatch out from my hand. Kaya hindi mo ginagamit yung word na backslider. Pag nasa grace ka, walang backslider sa nasa grace. Lahat na nasa grace ay amen. Pero yung mga mixture sasabihin, backslider ka na. Hindi ka nag-aatid na backslider ka. Hindi ka nabagsa na backslider. So tawag sa mga nanlalamig backslider. Pero sa atin sa grace ang tawag, fallen from grace. Ibig sabihin, bumagsak ka mula sa biyaya. Ibig sabihin, iniwan mo yung grace. Pinipilit mo mabuhay sa flesh mo. Are you listening, church? So yung prodigal son, hindi siya backslider kasi anak pa rin siya. Hindi nawala yung pagiging anak niya. Ang nangyari lang, fallen from grace. Nawala siya sa biyaya. Nabuhay siya sa sarili niya. At nang pinagdaruan siya ng mundo, bumagsak. Eto ngayon, nakaisip-isip siya. Sabi dito, kinakain niya yung pagkain ng mga alaga niya. In verse 17, but when he came to himself, in other translation, when he came to his senses,
He said, how many of my father's hired servants have bread enough to spare, and I perish with hunger? So, ilan sa mga alipin ng tatay ko, sabi niya, of my father, may mga pagkain sila, sobra-sobra pa. Pero ako ngayon naghihirap. Ako ngayon naghihirap sa gutom. Na-realize niya, ba't umalis ako sa father's house? Hindi ko kailangan iwan yung father's house. Kasi bakit? Doon yung tamang feeding. Can you say amen? Huwag mong, sabi mo sa atin, huwag mong iwan ang bahay ng Ama. Pag sinabi ng Ama, yung feeding ng Lord sa atin, huwag mong iwan ang feeding ng Lord sa iyo. Pumunta ka kung saan, daya mo ang mundo, wrong friends, abang PBC, huwag mong iwan ang biyaya ng Lord, huwag mong iwan sa buhay mo. Nasa grace ka na eh. Amen, church? Amen? Pag bumalis ka sa grace, saan ka pupunta? Balik ka na naman sa law or mixture. Dahil walang babagsakan mo. It's pure law or mixture. Nasa grace ka na eh. Kaya huwag mong iwan ang grace ng Lord. Darating din sa time kasi maglalaro ka lang ng mundo ng mga tao. And marirealize mo, kailangan bumalik ka rin sa biyaya. And this is what happened to the prodigal son. And praise God, namuli siya sa daddy niya, hindi siya ganun ng daddy niya, sinalubong, niyakap, at binihisan, pinakain, nagsilubing sila. Yun ang grace ng Lord sa buhay natin. Can you say amen? Last verse in the book of 1 Kings, last. They will pray. There he went into the cave and spent the night. Ang ganda lang yung verse 9. Si Elijah nagpunta sa cave and spent the night. At pag binasa mo yun, yung cave is a picture of the place of the Father. Bakit? In that cave, he heard the voice of God. The small voice of God. Sa cave. Kailangan minsan, nandun tayo sa cave natin. Huwag tayo sa cave. Kailangan mo yung, ano ba yung cave na sinasabi? The very place of God in your life. Ngayon yung time na kailangan manahimik ka muna. Kausapin mo si Daddy God. Mag-usap kayo about your situation, about your life, your business, your marriage. Mag-usap kayo ni God. Makinig ka sa Kanya. Yun yung feeding na gagawin ni God sa'yo. At kung naman nagpahina sa'yo, aalisin na Lord yung discouragement, yung fear na nag-create sa'yo, yung nagbigay ng virus sa isip mo, aayusin ng Lord, isang palalakasin ka niya muli. Can I have a good day, man? Hallelujah. Kaya isa sa kasal ginagamit ko yung women love to talk, but men love to stay in their cave. Because cave is a place of silence. Na kailangan, Lord, ikaw mag-minister sa akin. That is the failure of Elijah. Ang failure ni Elijah, nakalimutan niya magpahinga kay Lord. Kaya dumating sa point na ma-depress. Sa ating ngayon, tinuturuan tayo ng grace ng Lord. Get up and rest. Pahinga ka lang. Especially sa very presence of God. Kausapin mo si God. You say amen? Kausapin mo si God. Kung mayroong mga struggles, kausapin mo si God. Hindi mo kaya sabihin sa tao, hindi mo kaya sabihin sa asawa mo, kausapin mo si God. Nagigilig siya sa'yo. Mag-speak ka ng time sa Kanya. God, alam ko naintindihan mo ako, alam mo bawat detalye ng buhay ko. Walang hindi naintindihan, walang hindi alam si God sa'yo. Alam niya lahat. At may kakayahan sa tulungan ka. At willing siya na tulungan ka. Spend your time with Him. At pagkatapos yun, makikita mo, palalakasin ka ng Lord. At bibigyan ka niya ng magandang direction sa buhay mo. Kinahango ni Dayan. Palakpanan si Jesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God is good, amen? Worship Him. Let us sing the song for you alone. Thank you, Lord. Hallelujah. We give you all praises. All glory and honor. Thanksgiving unto you, Lord. Salamat sa iyo. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your love and grace, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you
This moment, I want you to express your feeling, express what is inside of you towards our Lord Jesus Christ. He is there for you. He cares for you. He cares about you. He's willing to help. Maybe, like Elijah, dumating sa point sa'yo na sobrang na-stress ka, napagod ka, na-discouraged, na-down, na-distract. Now, this is the right opportunity for us, right time for us to receive a refreshing from the Lord sa pamamagitan ng kanyang biyaya at pagmamahal sa iyo. Hindi ka looban ng Lord na madadown ka emotionally, spiritually, even physically. Sabi nga ni John, may you prosper in all things as your soul prospers. Kalooban ng Lord, magpaprosper ka sa lahat ng bagay. Physically, emotionally, spiritually, even lahat na pinagkatiwala sa iyo. Pero bakit tumarating sa point na napapagod ka? Bakit tumarating sa point na na-stress ka? Ibig sabihin, hindi na yan galing sa Lord. Hindi ka i-fit ng Lord ng isang bagay na mag-create sila ng fear, ng discouragement. Hindi. Ano man ang ibibigay ni God sa atin katulad ginawa kay Elijah, magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan, magbibigay sa atin ng kalakasan na makakapagpatuloy tayo ano man ang challenges na nasa paligid natin. Hindi yun ang ating tinitingnan. Tinitingnan natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Right now, kung mayroon isa sa ilan sa inyo ito, sino nandito sa oras na ito, you are like Elijah. Pumasok sa lugar na ito, yes, Bishop, naramdaman ko yun. Dumalis sa point ko yun. Well, Jesus loves you. Jesus never condemns. He never put guilt in our heart. He loves you. Gusto niya tulungan ka. Gusto niya maramdaman mo sa oras na ito, nandiyan lang siya para sa iyo. Papalakas na muli. May focus ka niya muli sa purpose niya sa buhay mo. Tamang direction na tinalagay niya para sa iyo. Hindi ka ma-out of focus. Hindi ka ma-discourage. Hindi ka mawala ng pag-asa sa buhay. Hindi, palalakasin ka muli ng biyaya ng ating Panginoon na habang gumagawa ka, ramdam mo yung kapayapaan sa puso mo. Ramdam mo yung tunay na kapahingahan. Sa dami ng ginagawa, hindi ka napapagod kasi na-enjoy mo yung presensya, yung biyaya, yung pagmamahal, kabutihan ni Jesus sa buhay mo. At yun ang gusto mo na maramdaman mo araw-araw na ginawa niya sa mga Israelita. Sabi ng Bible, daily, God provided food for them. He fed them when they were in the wilderness. In the land of dryness, God fed them. He fed them well. Hindi sila nagutom, hindi sila nauhaw, kasi ang Lord na nag-feed sa kanila. Receive His blessing, receive His grace, receive His rest right now on. Receive the feeding of the Lord right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your grace, Lord Jesus. Thank you for your love. Thank you for the assurance, Lord, that you are here with me. For all your promises, O Lord God, and your Lord. And for the covenant, Lord, that we enjoy. The covenant of grace. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for the strength, Lord. Hallelujah. Thank you for the good health. For all the blessings, O Lord God, that you have given us. Thank you, Lord. Woo. Hallelujah. We acknowledge you are the source. You are the fountain of life, Lord. Hindi namin mahahanap sa kung saan. Lord, ang hinahanap ng aming kaluluwa. Ikaw ang kailangan ng bawat isa sa amin. And thank you because we have you in our heart. Just allow us, Lord, to be reminded, Lord, na nasa amin ka, hindi ka nagkukulang, hindi mo kami pinababayaan. Araw-araw, Lord, ikaw ang nagsusustain ng aming kalakasan. Ikaw ang nagsusustain, Lord, ng aming kapayapaan sa aming mga puso. Ikaw, Lord God, ang kumikilos sa aming buong pamilya. Ikaw, Lord God, ang puprotect sa amin, Lord. Hindi ka sa mga panahon na natutulog kami, pinuproteksyonan mo kami. Father, we thank you so much, O Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you praise, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, let's worship the Lord. Woo, hallelujah. Give praise to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. We give you thanks, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Once again, let's sing for you alone, Lord. Give your glory to Him. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Father, I love you. Father, I love you. And I worship you this day. For the last time. Father, I love you. Oh, I love you, Lord. Father, I love you. And I worship you this day. Thank you so much. You are strong, Lord. You are strengthened. You are blessed. Lord, you are refreshed, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you, Holy Spirit. We give all praises and glory to you, God. In Jesus' name. Okay, people said, Amen. Sama-sama lang sa palakpak para kay Jesus. Thank you, Lord. Amen. Thank you so much. Thank you, worship team.